Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 21, 2025. Kaabang-abang po ang mangyayari sa taong 2026 sapagkat mukhang marami pong makukulong na mga bigating personalidad. Alam po ninyo, ilan sa mga may posibilidad na maaresto at eventually makulong ay ito pong sina Senators Bongo at Ronald De La Rosa. Siyempre, hindi mawawala ngayon sa mga listahan yung mga sangkot sa flood control projects. Katulad po ni na Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, at Senator Jinggoy Estrada. At mga dating senador na sina Bong Revilla, bagamat ito pong si Nancy Binay ay wala pang kasiguruhan pero nabanggit din po siya bilang tumanggap di umano ng komisyon sa mga flood control projects. Ngunit dito po sa ating pag-uusapan sa umagang ito pong tinutukoy natin na posibleng makulong sa 2026 ay walang iba kung hindi si Marites. Ay hindi. Sabi kasi ng mga vlogger tungkol po dito, meron daw pong Marites nung Sunday po kumalat ito na politiko, matanda po ito, na makakasuhan sa ombudsman. At kahapon nangyari nga po yun. Ang tinutukoy pala nila ay walang iba kung hindi si dating gobernador Chavit Singson. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan kapag ka nakasuhan syempre at kinakitaan ng sapat na ebidensya, makalipas lamang po ng mga mahigit 4 na buwan, iyan po ay naisasampa sa korte at eventually naglalabas po ng warrant of arrest ang korte. Kaya nagre-resulta po ito sa pagdakip doon po sa akusado. At kung ito po ay mangyayari kay Governor Chavit Singson, malamang sa 2026 siya po ay makukulong. Ngunit ang pinaka nakakaintriga sa issue na ito ngayon mga tol, dahil ito pong nagsampa ng reklamong plunder sa kanya sa ombudsman, isang abogadang babae na namumuno sa tinawag na grupong, Narbacan Warriors? Tinarbacan Warriors, kung tama po yung pagkakaalala ko, ay idinadawit po nito sa kanyang naging pahayag, bagamat hindi kasama sa kaso, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa kanya, magkasabwat daw po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka si Chavit Singson. Kaya hindi daw po nila magawang magsampa ng kaso noon, lalong-lalo na ang namumuno pa dito sa ombudsman ay dating ombudsman na si Samuel Martires. Pakinggan po ninyo ang pahayag dito nito pong abogada na nagsampa po ng kasong plunder kay Mr. Chavit Singson. Siya po ay si Warriors Tinarbacan President Attorney Estelita Cordero. Ito po ang kanyang naging pahayag. Lalo na nung panahon ni Duterte, nagagwat sila. Ngayon lang kami nagkaroon na i-ignore ang mga nastoksi. Alam namin, Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at siyapin dapat lang mapinagol ng habang buhay. Ulitin po natin. Lalo na nung panahon ni Duterte, magkagwat sila. Ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon. Sabi niya, lalo na nung panahon ni Duterte, magkasabwat po sila. Wala pong chismis dito. Ito po ay nanggaling mismo sa nag-aakusa kay Rodrigo Duterte at kay Chavit Singson na magkasabwat sila. Nire-relay lamang natin ang impormasyon sa harapan ng publiko. It's up to you kung maniniwala po kayo sa kanya o hindi. Ito po ang balita. Bakit ano ba ang nangyari kahapon? Pakinggan po natin. Sinampahan ng reklamong plunder at graft si dating Narvacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson. Inihain ito sa Office of the Ombudsman ng mga grupo ng mga magsasaka at mangingisda mula po sa Narvacan Ilocos Sur para raw ito sa pagbili sa 10 hektaryang lupa ng Narvacan Farmers Market sa halagang 149 million pesos. Gayong 49 million pesos lamang ang market value. Inireklamo rin ng grupo ang illegal umunong pag-okupa ni Singson sa baybayin ng Sulvec, Ilocos Sur para sa itinayong rest house. Kasama rin sa reklamo sina Philippine Tourism Authority General Manager Robert Dean Barbers at ilang pang opisyal ng Ilocos Sur at ng sangguniang bayan ng Narvacan. Itinanggi ni Singson ang mga alegasyong tinawag niyang walang basihan at malisyoso. Isaan niya itong paglilihis at paninira mula sa political detractors. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Barbers at ng iba pang inireklamo. Formal na pong nireklamo si Mr. Chavit Singson ng plunder diyan po sa Office of the Ombudsman
At alam naman po natin na kapag plunder ang pinag-uusapan, ito po ay may kaparusahan na reklusyon perpetua o pagkakakulong ng 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. At kung malakas po ang ebidensya habang dinidinig po ang kaso, ito po ay hindi pwedeng mag-apply o magpiyansa. Pwede silang mag-apply, mag-petition for bail, pero pagka evidence of guilt is strong, the court will deny the petition for bail. Ganun po ang mangyayari diyan. Kaya as early as 2026 kung ito po ay aabot sa korte at kakikitaan nga po ng sapat na basihan para po mag-release ng warrant of arrest, sigurado either magtatago o makukulong ito pong si Chavit Singson. Ngayon, ano po ang tugon dyan ng Office of the Ombudsman? Pakinggan po natin ang press conference po kahapon. Sir, also this morning, nag-file po yung grupo po ng mga farmers kamangista against former Narvacan Mayor Chavit Singson. 149 million pesos daw po binili, yung dapat ay 49 million lamang na lupa. And also, doon din po sa isang property sa Baybayin, may issues din na po doon. Plunder and grab po yung kanila po reklamo. Ano po yung magiging hakbang po? Fact-finding muna. We will first validate the facts asserted in the complaint or asserted in the letter to the Ombudsman. At pag na-validate natin yan, then we will look at the legal liabilities. And then kung valid lahat, but there is a legal liability, then we undergo preliminary investigation. Sir, pwede din po kami mag-update regarding po sa reklamo po sa flood control naman. Flood control. Okay. Paumpisa. O yan po ang tugon ng Ombudsman. Napaka maikli lamang po at sapat naman po yan para po gumulong ito pong reklamo ng Warriors T. Narvacan sa pamumuno ni Attorney Estelita Cordero. Ito po yung naging front page ng kanilang reklamo o unang pahina dito po kay Chavit Singson. May mga iba't ibang personalidad na binanggit pa dito. Ito yung mga kasabwat di umano ni Chavit Singson diyan po sa plunder na kanilang ginawa sa pondo, partikular ng Narvacan Municipality. Pero syempre, yan po ay mariin na itinatanggi ni Mr. Chavit Singson. Kaya agad po siyang nagpatawag ng presscon at dito inihayag niya po ang kanyang saloobin at mariin niya pong itinatanggi ang mga paratang sa kanya nito pong si Attorney Estelita Cordero. Ombudsman. Kalukuhan no ito, this is another diversionary tactic and part ng mga takdog. Dahil yung nag-file, matagal lang tigaro sa amin na first cousin yung mayor na tinalo. Attorney Tili Cordero is an extortionist. Ilang beses namin binigyan ng pera tuwing humihingi. So, nagpapadala naman ako. Maya-maya hingi. Ang last lang, nagpunta sa bahay. Mismo, nagpunta sa bahay sa Narvacan. Magre-retire na ako. Pwede mo bilhin yung hotel resort ko. 20 million lang, mura lang, sabi niya. Mura naman yan. Sige na nga, para matapos lang ako. Pupunta ako sa bahay niya, tinignan ko, nasaan yung resort hotel niyo? Eto, ang tinuro niya, maliit na bahay, 2 kwarto lang na maliliit. Pagpasok ko sa kwarto, may kama na. Singit lang natin ito Kaugnay ng kasong plunder na yan na inireklamo laban dito kay Chavit Singson sa Ombudsman, si Congressman Paulo Duterte ay agad naglabas po ng pahayag hinggil po dito. Ano kaya ang dahilan bakit ganito ka-concern agad-agad si Duterte Paulo dito kay Chavit Singson? Hindi kaya dahil nadadamay na naman ang pangalan ng kanyang ama, ang apelyido nila? Statement of Representative Paulo C. Duterte on the plunder case filed against Chavit Singson and his call for the President's resignation, October 20, 2025. Sabi niya po, this is getting ridiculous. Has freedom of speech already disappeared in this country? Now, anyone who dares to speak against the administration gets charged. So this is what they call the new normal in the government. Aba, look who's talking mga tol. Look who's talking. Ang freedom of speech na sinasabi niya, alam naman natin sa kasalukuyan na napakalaya. Alam naman natin na ini-enjoy ito ng bawat Pilipino. Sila nga, ang kanilang grupo, ang kanilang mga supporter, katakot-takot ang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Kahit ito ay nasa paglabag na sa batas or in some cases or most cases, nasa borderline sa pagitan ng pagsunod at paglabag sa batas. Bibihira sa mga DDS ang merely nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin dahil sila ay concerned talaga sa bansa at sa kapwa Pilipino.
most of them, ine-exercise nila ang freedom of speech para po sa kanilang mga personal or self-serving interest. Ngayon, itong si Chavit Singson, given, nagpahayag siya ng saloobin tungkol sa kanyang sentimiento dito sa ating kasalukuyang gobyerno at ating Pangulo. Okay naman yun, wala namang problema, di nga siya pinapansin ng ating Pangulo. Pero iba ang pinag-uusapan po dito. Ito ay katotohanan ayon sa mga nag-aakusa na si Chavit Singson ay ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang mayor ng mga panahong iyon o gobernador para maimpluwensyahan ang transaksyon kung saan sabi ng mga nag-aakusa ay kumita sila ng mahigit sa 100 milyong piso. Anong kinalaman nun sa freedom of speech, Mr. Paulo Duterte? Tapos sasabihin mo dito, ito yung new normal in government. Hindi ito new normal in government. Mukhang kinalimutan lamang po ito ng tatay mo. Sapagkat sa panahon ng panunungkulan ng tatay mo, sino ba ang nakasuhan ng mga politiko sa korupsyon? Meron ba? Kung meron mang nakasuhan, mga kritiko ng tatay mo yun. Yun ang maliwanag na pag-suppress sa kanilang freedom of speech. Isang magandang halimbawa dyan, ang ikinulong ninyo sa loob ng 7 taon, almost 7 years, na si dating senador at ngayong kongresista Leila de Lima. Kung hindi ako nagkakamali, 2,445 days or basta 2,400 plus days na nakulong siya ayon sa kanyang pagbilang. Kasama din dyan, syempre, ang dating senador na si Antonio Trillanes na sinubukang ipakulong ng tatay mo. Ngunit hindi sila nagtagumpay sapagkat kumampi ang batas pabor para kay Antonio Trillanes. In fact, yung isinampa mo pang kaso dito kay Trillanes para lamang manahimik siya, yun ay malino na pag-curtail ng kanyang freedom of expression o yung kanyang karapatan sa pagpapahayag ng saloobin sa mga taong gobyerno. Katulad mo, dinismiss na rin yung reklamo mo ng Department of Justice. Tapos ganito pa sasabihin mo ngayon dito, Paulo Duterte. Anyway, wag na natin basahin ng buo ang kanyang pahayag. Balik po tayo dito kay Mr. Chavit Singson. Ang liit. Paano ko naman bibili ng 20 million? So, hindi ko binili. Nagalit na naman yan. Madalas ganyan, pagka kailangan ng pera, buwabanat. Humingi naman, binibigyan ko naman. Nasanay na eh. Kaya pinadebanda ko na lang ng yung extortion, yung mga pinagagawa niya. Dahil marami ng beses na nangihingi ng pera, tinatanggap niya na. Ito sir na extortion case ay ipa-file nyo pa lang or meron na po kayong final dati? Yung pinsan buo niya na mayor, 10 years ago, pinahilang ko na, hindi lumalabas sa ombudsman. Dapat yun ang asikasuhin niya sa ombudsman. Ginawa nila, in one barangay lang. Marami yan several pinirman ng Vice Mayor, the whole board, o councilors ng Resolute. Parang iniiba ni Chavit Singson yung direksyon ng sirkumstansya, no? Ngayon, ikaw yung humaharap sa problemang ito. Tapos ibabalik niya doon sa nakalipas na panahon. Kung meron siyang reklamo talaga sa Office of the Ombudsman na bakit hindi ina-actionan ng Ombudsman, dapat nire-raise niya yan mismo sa harapan ng publiko na ngayon. Kakibat ng mga ebidensya, hindi lamang salita. Kasi anong ginawa ni Samuel Martires for 7 years? Nandiyan siya nanunungkulan. Alam naman natin na magkapanalig ang Duterte at Singson sa mga panahong iyon. Sabi nga nung nag-aakusa sa inyo, kayo yung magkasabwat eh. Imposible naman na kung meron kang reklamo dyan, hindi man lang maa-actionan ng Office of the Ombudsman. Nung si dating Gobernador Gwen Garcia, di ba, inireklamo sa Ombudsman dahil nga ito yung naging kalaban ng mga Duterte, agad-agad inaksyonan ni Samuel Martires sa loob lamang ng ilang araw, naglabas ito ng preventive suspension. Kaya napaka-imposible na kung may reklamo dito sa sinasabi mong personalidad, kamag-anak niyang nagre-reklamo na yan sa iyo na si Atty. Cordero, hindi magagawang aksyonan ng Office of the Ombudsman. Anyway, yun naman ay aking naiisip lamang, at it's up to you mga tol kung kayo'y maniniwala dito po sa mga sinasabi ni Mr. Chavit Singson. Conclusion, isang sample, 9 million binigay nila sa isang barangay, Solbec, for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Solbec is just one barangay. Saan sila kikita ng 65,000 na farmers? The whole population of the whole town at that time is 44,000. So sila naglalagay ng ghost farmers. Hindi lang yung marami yung 45,000 farmers. 45,000 farmers parang ginagamit. Hundreds of millions na nawala dyan. So pinag ko lahat. Isa lang lumabas. Ang dami pang nakapile doon dahil nakaparking fee yata. So dapat yun ang halungkatin po nila bago sila magbintang. Puntahan ko lang tong plunder complaint nila. Yes. Ang sinasabi po ay bumili po kayo nung mayor pa kayo ng Narvacan ng overpriced ng 100 million. Yes. Na
piece of land. Ano pong masasabi niyo doon? That piece of land, 10 hectares. Malaki. At that time, ang presyo noon, 8,000 per square meters. Yung mga mas mahal pa eh. Pero pinesyohan nila ng 8,000 per square meter. Meaning, 10 hectares is 800 million. Ako na nag-arrange dahil ayaw ko kumita. Gusto ko lang tumulong. Wala silang panglalagyan ng bagong market. So, hindi ko nalilipat sa pangalan ko dahil hindi pwede. Dahil mayor ako, ibebenta ko sarili ko. Hindi. In-arrange ko lang, wag naman ganyan. Ganito na lang ako. Instead na kumita ko, binigay ko lang ng 1.2. Dinalugi na ako ng 680 million. Lugi. So parang sabi niyo po, sir, nag-abono pa. Parang gano'n. Hindi, lugi. Instead of, may bulit. Basahin nga natin itong kabuuan ng complaint nitong si Atty. Cordero laban dito kay Chavit Singson, mga tol. Synopsis: Warriors T. Narvacan with SEC registration number blah 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 is a dynamic organization composed of around 13,000 members. Ang dami pala nito. United by a shared commitment to good governance and public accountability. The group traces its roots to the Save Alliance Ilocos Sur, a civic movement that actively pursued transparency and justice in local government under the leadership of Atty. Estelita Cordero. Save Alliance Ilocos Sur became known for its courage in exposing irregularities in the use of public funds, particularly in matters involving tobacco excise tax allocations intended for the development of the province. Maganda pala layunin nitong grupo na ito. Sana lahat ng mga probinsya or munisipalidad, lungsod sa Pilipinas may mga ganitong aktibong grupo at talagang maninindigan para po sa katotohanan at kung ano yung tama at nararapat. As the recognized successor of Save Alliance Ilocos Sur, Warriors T. Narvacan continues this legacy of advocacy and vigilance. The organization stands as a symbol of civic empowerment and integrity, carrying forward the efforts once led against former Governor Luis Chavit Singson and his allies, who were accused of misusing tobacco tax funds. Although the case was eventually dismissed during the period when Singson turned whistleblower in the impeachment of President Joseph Erap Estrada and the subsequent plunder proceedings. Saklap, naging state witness, ay naging witness sa impeachment kaya hindi na naipursu yung kaso laban sa kanya. The movement's pursuit of justice remains a defining chapter in Ilocos Sur's political history and continues to inspire grassroots activism across the region. The Warriors T. Narvacan Incorporated, represented by Atty. Estelita D. Cordero, filed a plunder complaint before the Office of the Ombudsman against former Mayor Luis Chavit Singson, Vice Mayor Pablito Sanidad Sr., Mayor Edna Sanidad, members of the Sangguniang Bayan of Narvacan Municipal Assessor Arlene Devina, and Raymond Ang of Western Textile Mills Incorporated. Ubos pag nagkataon ang taong gobyerno ng Municipality of Narvacan, pag kinakitaan po ito ng probable cause at labasan sila ng warrant of arrest. Sino-sino kaya papalit? Ano kaya mangyayari sa gobyerno diyan sa Narvacan pagka nagkataon? Kung itong mga binabanggit po ng mga pangalan dito at mga miyembro po ng nakaraang administrasyon diyan itong si Chavit Singson ay kasalukuyan pa rin nanunungkulan. Syempre, makukulong sila pag nagkataon. Paano nila maipo-perform yung kanilang trabaho? The complaint alleges that the respondents conspired to defraud the municipality of Narvacan by approving and executing the overpriced purchase of a 99,974 square meter property covered by TCT number blah blah from Western Textile Mills Incorporated for 149,961,000 pesos, despite its actual value being only around 49,987,000. Pet malu. 3 times ang pagtaas ng presyo. Grabe, no? The alleged overpricing of nearly 100 million pesos
constitutes ill-gotten wealth under Republic Act number 7080 or Plunder Law. According to the complaint, Singson acted as the main plunderer, initiating and negotiating the purchase, while the Sangguniang Bayan members, assessor, and Ang participated as co-conspirators. The LGU's repeated failure to submit financial statements from 2019 to 2022 allegedly concealed the irregularity. What comes around goes around, sabi nila, no? Tama ba? Yung ginawa nitong si Mr. Chavit Singson noon kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, mukhang bumabalik sa kanya. The complainant seeks the filing of plunder charges, issuance of subpoena duces tecum to compel production of relevant documents. Yung subpoena duces tecum, mga tol, ito yung pagpapatawag sa isang tao para po i-produce niya yung mga kinakailangang dokumento sa isang isinasagawang pagsusuri o investigasyon. Preventive suspension. Ito pala ang incumbent ngayon, si Mayor Edna Sanidad. A lifestyle check of the respondents and restitution or payment of 99,974,000 representing the overprice. In addition to administrative penalties and perpetual disqualification from public office. Moreover, the subject property formerly owned by Western Textile Mills was originally donated by private individuals to the National Development Company for industrial and economic development purposes. However, the subsequent sale of the property by NDC to Western Textile, a Chinese-owned corporation, did not redound to the benefit of the original donors, contrary to the stipulations in the deed of donation. Moreover, Luis Chavit Singson was authorized under Resolution number 2555 to initiate expropriation proceedings over the said property, which would have been more advantageous to the local government unit. Despite this authority, he instead proceeded with the sale. Kakaiba, no? Hindi naman pala yung binigay na kapangyarihan para sa kanya, pero tumaliwas siya doon at ipinursu yung pagbebenta ng property, thereby depriving the original donors of the opportunity to recover the donated property, an option that could have been available had expropriation been properly pursued. O yan po, no? Mga buod. Ito po yung pinakabuod ng reklamo ng Warriors Team Narvacan laban po dito kay Mr. Chavit Singson. At patuloy po natin pakinggan ang kanyang pagtanggi dito po sa naging press conference niya kahapon. Bibili sa akin noon ng 500 eh. Ano 5,000 pesos worth? Di 500 million. Binigay ko lang sa munisipyo ng 1.2. Ako pa nalugi, ako pa kinukomplain. Sabi nila, sir, 49 million lang dapat yung... Saan ka nakakita ng 10 hectares na 45 million? Ano po yun? Kaya nademanda ko pa sila dyan. At that time, nakarecord po ang 8,000. Ngayon, 20,000 na per square. Hindi lang 8,000 ba aabuti yan, mas malaki pa. So, kita ang munisipyo dyan, hindi nalugi. Kung hindi kumita. Kaya, mali yung... Ako nga dapat bigyan ng medalya. Ako ba dadamanda? Lugi ako. Sino nagpapalugi po ng ganyan? 8,000 ang presyo, binigay ko lang 1.2. Who is willing? 680 million lugi kagad. Ako lang po. Sa buong Pilipinas siguro, nagpalugi ng ganyan. Pwede ko kitain kung corrupt ako. Sila ang corrupt dahil ang dami ng nawala na pera sa Narvacan, yung pinsang buo niya. Pending pa sa ombudsman. Dapat bago na ako imbestigahan ito, ilabas nila yung mga pending case ni Edgardo Zaragoza. Ang dami po. Ang liwanag. 45,000 farmers, ilang million, 80 million humbigay sila. Puro ghost. 44,000, it was certified by the government. Ang farmers na Narvacan at that time, 6,000 lang. 45,000 farmers, ilang beses, paulit-ulit, 65,000 farmers. Ang liwanag! Bakit hindi nila balikan yun? Yun, demanda nila ako kung hindi totoo siya, sabi ko. Sir, ang sinasabi pa po niya doon sa complaint ay dahil donate yung lupa para sa economic and industrial purposes, dapat daw po hindi nyo binenta.
Eh, wala nag-donate eh. Sino magdo-donate? Wala magdo-donate. Yung lupa daw na 10 hectares, sir, dapat daw pang LGU use yun. Okay, breaking news din. Naka-set na po ngayon si dating Senador Antonio Trillanes para po mag-file ng plunder case kay Senator Bongo naman. Talagang di nauubra ngayon yung mga dahil ma-impluwensya lang kayo, hindi kayo nasasampahan ng kaso. O ito, ilalive ng Inquirer.net. Trillanes files plunder case versus Senator Bongo, October 21, 2025. Tabayanan natin yan kung anong mangyayari dyan. Tuloy muna tayo dito sa pakikinig kay Mr. Chavit Singson. No. It was owned by a textile company before. Nakalimutan ko lang. Hindi tigaro nakabili nun, di ba? So, hindi siya, sir, parang kumbaga... binili ko na, negosyo ko sana. Pero nung para sa munisipyo hindi ko na negosyo. Binigay ko at a losing price, 1.2. Ang tinatanong po nila ay bakit po binenta in the first place? Bakit po ba natin binenta yung lupa na yun? Wala kami panglalagyan ng market. And that's the only buo na 10 hectares along the highway na malapit sa bayan. Maganda po yun na lupa. Napakaganda. Sir, punta ako sa Sulvenc, yung sa Santorini. Yes. Kasama din po sa final nila yung graft charges po. Yeah. Hindi daw dapat, wala daw sapat na permits, pati environmental clearance. Ano po? Ito po, mabuti na banggit nyo. Binili ko noon dahil lahat pinagbebenta yung mga tourism na ginawa nila President Marcos na wala namang kwenta. At that time, ang 300 square meters, 3,700 square meters. Wala pang kalahati hektarya. 3,728 square meters. Bili ko ng more than 5 million. Ngayon, ang bili ko yung mga katabi, 3 million, 12 million nga bili ko eh. 2,000 square meters lang. So, ito, binili ko lahat. So, walang diferensya ito. May deed of sale po kami ng gobyerno. So, wala kang gustong bumili ito dahil puro bato nandun eh. Walang nag-squat. Walang squatter dahil puro bato. Puro bato nandun. So, para ang sinasabi niyo, sir, na hindi totoong illegal yung kinamkam, yung lupa niyo. Kaya idademanda ko sila. May deed of sale ako. Sige, demanda muna para mas maraming content si Top 1. Para mas marami tayong mapag-usapan. Joke. Hindi, kung talaga kasing wala naman siyang kasalanan, karapatan niya naman talaga yun na protektahan at ipagtanggol ang kanyang reputasyon. Hindi natin masisisi dyan si Chavit Singson kung ganun ang gagawin niya. Kung sa tingin niya wala siyang kasalanan. Pero ang tanong mga tol, sa tingin niyo ba wala siyang kasalanan? Hindi nila alam kasi yung Tili Cordero yun, humingi ng kopya. Wala lang siyang karapatan, bigyan ko ng kopya. Yun, hinuhula-hulaan niya. Sabi nila, sir, ay may mga nasira daw doon sa environment kasi wala pong permit yung pagko-construct nyo ng resort. So, ano pong comment nyo doon? May titulo ako eh. Titulado yun. Noong araw, may lupa lahat yun. Tinanggal ko lang yung mga lupa para malinis. Kung may kasalanan ako ron, demanda nila ako, multa ako. Kung may kasalanan ako. Pero may environmental compliance certificate kayo naman, sir, doon sa pagtatayo niya ng resort structure? Meron naman dahil private eh. Hindi naman kailangan dahil nga private property may titulo eh. So nagtayo na, tulong nga ang malaking attraction ngayon eh. Kaya instead na private yon, gagawin ko na lang commercial dahil dami ng tourist attraction na para sa tao. At kulang na kami sa hotel dahil dami na ng tourist sa Bigan. Sir, ano na lang pong reaction ninyo na sabi niyo po pala, kilala niyo po ito si Attorney Cordero. Anong reaction niyo po na finailan kayo ng graft and plunder charges? Matagal na attack dog yan, professional. Wow. Extortionist. Tumanggap ng pera. Attack dog, extortionist, professional Talagang seryoso rin yung alegasyon nitong si Chavit Singson. Ibig sabihin, parang pinalalabas niya rito na hindi kita atakihin kapag binayaran mo ko. Kasi sa ibang mga interview, ganun yung sinasabi ni Chavit Singson. Meron daw hinihingi, ay hindi niya binagbigyan, kaya inaatake daw po siya nito. Pera nangihingi ng pera. Tinanggap naman. Ayaw ko na lang buloy ako. Sige nga, bigay na ako ng bigay. May mga tao nagbigay. Naka-video lahat at testigo sila. Latest nga, binibenta na mo ng
hotel resort na 2 kwarto na maliliit, 20 million. Paano naman ako papayag niyan? Nagalit na naman sa akin. Ayun, paano na naman ngayon. Anong next action niyo, sir? Pero ito, hindi lang yun eh. Parang ko may nagpapaandar na sa kanya. Para kagad sa ombudsman, kukulong daw ako. Kung totoo yan, I'm willing to go to jail. So this another, taking advantage, may nagpupundo na naman dito na malaki. Meron po ba kayong hinala kung sino yan, sir? Meron, pero di ko masabi dito, magde-deny lang. Sige po. Ano na lang next nyo gagawin, sir? Anong next action, course of action po ninyo? Sasagutin ko. Kung tawagin ako, sasagutin. At papayag din ako counter charges. Dahil hindi naman totoo itong mga bintang nila. Thank you so much. Okay? At yan po yung napakinggan natin na panig ni Mr. Chavit Singson. At pansamantala muna tayong mag-end stream. Magkita-kita tayo after a couple of minutes para naman po sa panibagong topic. Plunder pa rin na isasampa ni dating Senador Antonio Trillanes kay Mr. or Senator Bongo. Ganito na lang mga tol ang katibiglan ng lalamunan ko.